pagkatapos ako tawagin ni Executive Ralph Recto na baliw. Kung baliw man ako, at least hindi ako magnanakaw. Vice President Inday Sara Duterte muling magsasampa ng panibagong kaso laban dito sa kriminal na kidnapper na si Madriaga. Ayon po yan mismo sa kanyang legal team na si Paulo Panilo. Dapat lang ho, kasi nga mayroong mga kritiko ng mga Duterte, sinasabi bakit hindi nyo kinakasuhan ang mga yan kung nagsisinungaling. O hito, karagdagang sakit ng ulo ni Madriaga, parating na. Dapat sa susunod na sampa natin ang kaso, si Leila de Lima at saka Trillanes. No? At ito po, pag-usapan rin po natin itong Maladigong Duterte na isang kongresista na talagang aral po ito kay Tatay Digong dyan sa Davao City. Nung siya po ay mayor pa lamang, ay nag-apprentice po itong si Leandro Leveste. Abaho, talagang sumabog po ang naturang kongresista at dinurog ang mag-amang Recto. At hinamon pa itong si Ralph Recto dyan po mismo sa plenaryo sa House of the Representatives. May kumampi naman ho sa mga Recto. Itong si Suarez, na anak ng kagong blue packs din eh. Ang sabi po ni Leandro Leveste, okay lang daw na baliw siya, basta hindi siya magnanakaw. Patama po yan kay Batman. Magandang tanghali po sa ating lahat. Palike po muna, pa-share, pa-subscribe, at pakipindot ang inyong mga notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga video. At Bisdak Historiador, pangalawang YouTube channel po natin yan. At abangan nyo po yung magandang gagawin kong content dyan sa Bisdak Historiador. At araw-araw po natin may upload video na po. At makakatulong po ito sa taong bayan mula ngayon hanggang 2028 presidential election na magiging legit na guide at pulso ng maraming Pilipino. Ayan po yung gagawin po natin. Araw-araw, meron po tayong gagawin dyan sa Bisdak Historiador. Pagpapalain po tayo ng may kapal at hindi na to tayo magiging busy-busyhan. Ayan. Unahin po muna natin pag-usapan itong planong magsampa ng kaso ang kampo ni Vice President Inday Sara uli laban dito kay Madriaga. Tama lang, sampa ng kaso ng mapundik ang animal. Kasi nga po, bakit mahalagang magsampa ng kaso dito kay Madriaga? Kasi nga ito yung ginawang gatasan at basihan ng impeachment laban sa kanya. Wala nang iba, si Madriaga lang. Si Trillanes, wala na yun, naulol din eh. Pakinggan natin itong si Attorney Panilo. Well, first of all, what other evidence do you have against Madriaga? Okay, so maybe we can start with his first claim, which is foundational to his other allegations against the Vice President. Was he was formally assigned in the PSG, the Presidential Security Group, by former President Duterte from 2018 to 2021. So to disprove that, we were able to get a certification from the PSG, now the Presidential Security Command, that there is no Ramil Madriaga that has ever been employed, assigned, detailed, or otherwise connected with the PSG or even the PSC. And then we also have supporting testimony from two former PSG commanders attesting that they've never met this Madriaga. He's not the person, the trusted aide that he claims to be of the former president. And we also have a testimony from Lieutenant Colonel Dennis Velasco. He was also with the PSG from 2016 to 2022, testifying that the only connection of Ramil Madriaga to the PSG was that at one time, there was an unofficial certificate course conducted in the PSG, provided by an external company, a private company called PSSPTA. And Madriaga just so happened to be a faculty member of that training provider. And then, of course, he also claims that he's been working with the Vice President since 2018. He was introduced by the former President, according to him, to the Vice President in 2018. The Vice President, of course, denies this. And there are circumstances, including... in relation to that, he also claimed that he formed this parallel support group called ISIP Pilipinas. Inday Sara is my President Pilipinas, to support the campaign of the Vice President. But he claims that it was under the instructions of the Vice President and that the Vice President funded the operations of ISIP. So to disprove this, we have the testimony of Attorney Ryan Kilala. Attorney Ryan Kilala is a friend of Ramil Madriaga, and he also was an associate dean of San Sebastian Law. That's where the Vice President met him while the Vice President was still a fourth-year law student. So Attorney Kilala attests that Madriaga doesn't know the Vice President personally. And in fact, the first ISIP Pilipinas virtual meeting with the Vice President was arranged by Attorney Kilala and not by Madriaga. So it proves that they don't know each other personally, because if it was true that he'd been working for her for 3 years at that point, then he wouldn't have to go through Attorney Kilala to arrange a simple virtual meeting. And it goes on, Ms. S. We have a lot more evidence. It's 340 pages, the perjury complaint. And this afternoon, we filed a reply affidavit to his counter affidavit that he filed a couple of weeks ago. There was that video presented in the House Justice Committee hearing wherein he showed this flag that was, well, it was quite striking because it sort of proved that there was some relationship or there was some connection. Was that falsified, that particular video? We also addressed that in the perjury complaint. What happened was there was if you recall, there was a motorcycle caravan that VP Sara did just before the campaign period started. And there was a stop in Matnog, Sorsogon. So what these parallel groups do, like ISIP Pilipinas, is they try to figure out what the schedule of the campaign is or the caravan is, and then they go to the next stop of the campaign or the caravan to welcome the Vice President or the other candidate. So that's what they did. ISIP Pilipinas went to Matnog, Sorsogon to welcome the Vice President.
the vice president, who was then just a candidate for VP, noticed that there was an Easy Pilipinas group waiting for the group, waiting for VP Sara. So what she did was she called Attorney Ryan Kilala and asked and told him, hey, may nakita akong Easy Pilipinas group dito na nag-aantay sa amin. Sino bang pwedeng pasalamatan dito? So Attorney Ryan Kilala said, ay, si Ram Madriaga should be there. Pinanghanapin mo. So siya yung binigyan ng flag, and this is not a special thing for Ramil Madriaga. Yung pagbigay ng flag, that's something that they regularly do during campaign stops in this motorcycle caravan. So it was made to appear. Pagbibigyan pala ng flag, talagang close na. Mga bayarang limidyahin na yupak eh. Ano lang kasi yan, normal lang po yan sa pangangampanya noon na si Vice President Inday Sara magpapasalamat sa mga mga sumusuporta sa kanya. Ganun lang, mahilig talaga magpasalamat at saka grateful po yung mga Duterte. Walang issue diyan, anak ng kamuti. Tuloy lang natin konti. Made to appear to be more important than it actually was. Yes, and that's true for even the virtual meeting pictures that we've seen online that were presented to the House Right. Justice. Let's just say that you were right. However, even if these claims are proven to be true or false, there are other articles of impeachment that are there, and one article is just enough to, as claimed by Congresswoman Laila De Lima, is enough to convict the vice president if the Yes, Senate so sees fit. Yeah, that's true, Mrs. It's just that I specifically am counsel for the vice president for this perjury complaint. I'm not part of the impeachment defense team. I know a bit of the other articles, but I can't speak on behalf of the impeachment defense team. Other articles. Okay, but you also said that you still have one thing in your arsenal. You might file another perjury complaint against Madriaga. I'm figuring you won't want to share that with us right now. But Why but why not? If you can, or at which point will you consider to actually file this? Since as pointed out, if this counter affidavit of yours is already enough, then there won't be any point. No, it's so what Madriaga did 2 weeks ago before the House Justice Committee in presenting and testifying on this supplemental affidavit is a new perjury count. So for us, it's not a question of whether he committed it or not, or whether we will file it or not. It's just a matter of timing. And the only consideration right now is whether it would be wise to do so just before the impeachment trial starts. Correct. So it's more of a legal strategy thing than anything else. What would be the impact? Tama yan, sampahan muli ng kasong perjury itong si Madriaga, anak ng kamuti. Tama yun, kasi siyempre mayroong panibagong pagsisinungaling, may panibagong kasiraan. Labang kay Vice President Inday Sara Duterte, may panibagong kaso ka. So perjury muli, bugbugin nyo doon ng kaso. Tuloy oh. How would it be disadvantageous to you or to your client if you do it before the vote? Yeah, it's just about the possible disadvantage is just showing your cards before the trial starts. But we had the same issue or dilemma right before we filed the first perjury complaint. There was a discussion of whether it was wise to show our hand, but the vice president decided that no matter what, even if they're prepared for us, they can't do anything about what we're about to present because we're telling the truth. So anything that Madriaga says or a new story comes out, it's for certain going to be more falsehood. So we decided to push through with it. Attorney Paulo, Okay, hanggang doon lang tayo, no? Maliwanag na po na magsasampa muli ng akaso ay itong si Vice President Inday Sara laban po dito kay Madriaga. Alam mo, para sa akin, good strategy yan eh. Kasi sabihin na lang natin, nagbubutuhan sila no, diyan sa plenaryo at nakakuha po sila ng eksaktong boto, 106. Pero wala pa nga daw 100 nga. 80 na lang eh. Nagiging 80 na lang, 80 plus na lang yung gustong ma-impeach si Inday Sara. Kasi nga ho, kung sabihin na lang natin, nagsampa na ng pangalawang perjury complaint no, labang kay Madriaga. Kung agad ito mahusgahan at madesisyonan ng korte na guilty si Madriaga sa pagsisinungaling sa kasong perjury, tatamaan po yung impeachment trial diyan sa Senado. Siyempre, ang desisyon niya ng mga senador, putang ina, bakit pa tayo magkakaroon ng impeachment trial dito? Eh yung star witness ng mga complainant na kidnapper ay convicted na. May conviction na sa korte. Yan ang pinakamaganda diyan. Kumbaga, masusunog lahat ng mga akusasyon nila labang kay Vice President Inday Sara dahil makukonvict itong si Madriaga. Kaya magandang estratehiya po ito ng defense team ni Vice President Inday Sara. Porsigihin nilang makonvict po si Madriaga sa perjury. Wala nang bearing lahat ng mga sinasabi diyan sa impeachment labang kay Inday Sara Duterte. Laban lang para sa bayan, Inday Sara. Ito, pag-usapan rin po natin, ito maganda pag-usapan, medyo mahaba-haba ang usapin natin dito tungkol po kay Leandro Oliveste. Ang tapang ng taong ito, no? Batang kongresista pero ang tapang, hindi natatakot. Diyan sa kaharian ni Sandro Marcos, no? Mga veteranong mga buhaya, ang mga nabangga ni Leandro Oliveste. Si Leandro Oliveste, sa mga hindi pa po nakakaalam, ay nag-apprentice po yan doon sa Davao City kay former President Rodrigo Roa Duterte. Kaya pag tiningnan nyo po yung angas ni Leandro, talagang ang tapang niya. Same with Duterte family. Yung ginawa ni Tatay Digong na political will, mukhang nakuha po ni Leandro Oliveste. Kaya nga sabi ni Basta, ito po yung mga future leader ng ating bansa. Leandro Oliveste, at saka si Pung Miao at Marcolita. No? Yan yung mga future ng Pilipinas. Sana hindi lang magbago pagdating ng panahon.
Bakit po nag-alboroto itong si Leandro Leviste diyan sa Kongreso kagahapon? Matindi po yung kanyang ipinaglalaban dito, no? Unang-una, kaliwat ka ng rally na po yung ginawa ni Leandro, mga Batanggenyo, inakot na po niya papuntang Liwasang Bonifacio upang pigilan po at panawagang tanggalin po yung VAT ni Recto sa langis at excise tax. Ngunit hindi pa rin po napakinggan ang matapang na bagitong kongresista. Pero tuloy-tuloy yung kanyang ipinaglalaban at dinala niya po doon sa sa Kongreso. So, bigyan lang natin ng kaunting background bakit nag-alboroto po itong si Leandro Leviste. Nung una pong nakita natin sa kanyang social media, meron siyang post na, ang sabi niya, meron siyang mga iilang post patungkol po dito kay Recto, kagaya po ng ganitong post. Ayan. Ayan, Edwin Garjula. Picture ni Recto, Ralph Recto, at si Edwin Garjula. Pinakita po ni Leandro Leviste. Ang caption po na nilagay ni Leandro Leviste, ayan, ang sabi dyan ni Leandro Leviste, ayon sa sariling post ni Kong Edwin Garjula, nakipagpulong siya kay Ralph Recto upang pag-usapan ang mga kalsadang magdudugtong sa buong Batangas. Hindi ito itinago ni Garjula. Kaya bakit hindi na rin maging transparent? Bakit hindi na rin maging transparent si Recto tungkol sa ugnayan nila at ni Garjula sa DPWH sa Batangas? Dapat daw isabi ni Recto yung ugnayan. At higit pa riyan, meron pang nakasunod na post. Ang daming post eh. Ito pa. Sabi naman dyan ni Leandro, ayon sa mga dumalo, August 15, 2025, meeting ni Gov. Vilma Santos at Secretary Ralph Recto, talagang minensyon pa niya sa League of Municipalities ng Batangas, si Kong Edwin Garjula, ang host sa Tagaytay, Highland, at siya rin ang sumagot ng raffle, sana all, may kaibang kasing galante ni Garjula yan, AJ, no? Anak ng gamuti, Edwin Garjula. So ito yung mga resibo pinapakita ni Leandro Leviste. At meron pa, busa-busin na natin bago alabas natin yung pag-argumentado. Dito rin, tinamaan dito sa post si Recto. Ang sabi dyan kasi sa post ni Leandro Leviste, nung bata pa ako, ginagalang ko si Secretary Ralph Recto dahil kaibigan siya ng aking ina. Nanumpa pa ako sa kanya bilang pagalang. Ngunit nang sinimulan kong imbestigahan ang DPWH Batangas at ang mga kumpanyang konektado sa mga Garjula, sunod-sunod na ang atake sa akin na sinasabing may kinalaman sa mga Recto at Garjula. Nanawagan ako sa Kongreso na imbestigahan ang mga koneksyon ni Garjula kay Recto, lalo na ngayong executive secretary na siya. Dapat ring suriin ni Pangulong Bongbong Marcos kung may tumutulong kay Garjula mula sa loob ng DPWH. Malamang ganun po yan. Alam niyo po, no? Hindi pala sa DPWH, sa loob ng Malacanang. Sorry Hindi nakita yung pinakababa. So sunod-sunod na po yung post ni Leandro Leviste dyan. Marami na siyang pinapakita, kagaya ng kumakain po dito sa, ito ay isa pang picture ng meeting namin ni na Secretary Ralph Recto at yung Edwin Garjula, kung saan inalok nila akong maging partner nila, kasama pati yung VIP niya. Ang ina kay Sandro yan Para sa mga nagsasabing AI daw, yung una, tila ayaw aminin ng iba na close sila ni Recto at Garjula. Kasi ito po yung una pinost niya ni Leandro Leviste. Naka-V sila. Inalok ako din na Secretary Ralph Recto at yung Edwin, ayan. Ito ang picture ng meeting kung saan hiningi nila ang tulong ko para sa kampanya ni Vilma Lakiv, VL ang unsigned nila. So maraming resibo si Leandro Leviste. So mamaya, yung iba, ilabas natin mga resibo. No? Ito pa, last na lang ito. Ito maganda kasi, yan. Ang swerte ng nanalo nitong kotse, pa-premyo pala yan. Hawak ni na Secretary Ralph Recto at yung Edwin Garjula. Sa last to take hands off challenge sa Barako Fest 2025. Puta, namigay ng kotse, no? Bios ba yan? Ayan ang sinasabi. Tsaka ito pa, sa yate, tangin ng sa yate. Hindi raw close si Ralph Recto at Edwin Garjula. Kayo nang humusga. Okay, naglatag ng mga resibo itong si Leandro Leviste. Tapos sinabihan po siya na baliw daw. So sumabog yung batang Leviste, nagwala sa Kongreso. Nung una, gusto niya magsalita, pero ito nga ang nangyayari. Nung gusto niya magsalita, ito yung nangyayari dyan. I rise on a point of personal collective privilege. The Executive Secretary makes decisions about me multiple times today, and I would like to respond. Pinatayan o nagsuspende ang sesyon, pinatayan ng microphone si Leandro Leviste. Gusto niyang mag-privilege Mr. Speaker, I rise on a point of personal collective privilege. Suspend session to until tomorrow at 3 o'clock in the Mr. Speaker, I rise on a point of personal collective privilege. At 3 p.m. Nung nag-resume na, in-adjourn na rin yung hinayupak na yung plenary session. So hindi nakapagsalita si Leandro Leviste. Kaya siguro, kagahapon, nung pag-resume ng session, dito na sumabog si Leandro Leviste. Pero bilib ako sa batang ito. Pinagtulungan siya, pero hindi po siya umaatras. Talagang bira kong bira. Narito pa, pakinggan natin si Leandro. Grabe, nagtapang niya dito. Speaker, I rise on a point of personal and collective privilege. What is the pleasure of the Honorable Leviste? Mr. Speaker, I rise on a point of personal and collective privilege in response to a comment by Executive Secretary Ralph Recto. Please proceed. Thank you, Mr. Speaker. I rise on a point of personal and collective privilege matapos ako tawagin ni Executive Ralph Recto na baliw. Kung baliw man ako, at least hindi ako magnanakaw. Tila affected si Recto sa mga post ko tungkol sa kanya at si Congressman Edwin Garjola. At mabuti kung magpaliwanag na lang siya tungkol dito. May kinakalat din siya sa social media na ako daw ay may utang sa DOE na 24 billion pesos.
Ito po ay walang basihan at inimbento lamang upang tangkang pahinain ang mga binubunyag ko tungkol sa korupsyon sa ating gobyerno. At mas marami pa ang aking sasabihin sa ibang pagkakataon. Nagsimula lang itong mga atake sa akin nang sinimulan kong imbestigahan ang DPWH sa Batangas at ang mga kumpanyang konektado kay Congressman Edwin Garjola at naging Executive Secretary si Ralph Recto. Marami rin ang nagsabi na ang pagbunyag ko nito ay hindi aking kapaki-pakinabang. Ngunit hindi ito para sa sarili ko, ito ay bahagi ng aking tungkulin bilang mambabatas at kinatawan ng unang distrito ng Batangas. At hindi ako matitinag. Kaya po ako ay nananawagan na imbestigahan ang koneksyon ni Garjola kay Recto, lalo na ngayong Executive Secretary na siya, at suriin ni Pangulong Marcos kung natutulungan ni Recto si Garjola mula sa loob ng Malacanang. Dahil limitado ang oras ngayon, ilahad ko ang iba ko pang nalalaman tungkol sa mga koneksyon ni Garjola at Recto sa iba pang mga araw. Yay. Sisimulan ko lang ngayon sa isang punto. Ayon sa aking tansya at pananiliksik, mahigit 1 billion pesos ang ginastos ni Congressman Edwin Garjola para kay Vilma Santos Recto at Lucky Manzano sa iba pa nilang mga kandidato at sa sarili niya bilang first nominee ng CWS Party List sa 2025 elections. Sa aking distrito, ang tansya ko ay 150 million. At ayon sa ibang mga politiko, gumastos sila ng 200 o 300 million sa kanilang distrito. Kaya sa 6 na distrito ng Batangas, sinasabi ng iba na aabot ng 2 billion ang ginastos ni Recto at Garjola. Lalo't mas malaki pa ang ginastos sa Lipa. Pero hindi po bubuksan ang mga kinatawan ng Lipa sa aking pahayag na ito. Pero sabihin na lang natin na 1 billion pesos ang ginastos ni Recto at Garjola sa 2025 elections. Grabe. Noong April 16, 2025 naman, inimbita ako ni Congressman Garjola na mag-dinner sa kanyang bahay sa Punta Fuego na Subo sa aking distrito kasama si Secretary Recto na makikita sa mga picture na ibinahagi ko sa Facebook para Right. hingin aking tulong para kay Vilma at Lucky. Pagkatapos, umikot ako kasama si Cong Garjola at mga tauhan ng mga Recto sa iba't ibang bayan ng aking distrito upang i-endorse ko ang V. Lucky sa mga leaders ko. Pagkatapos ng mga meeting, nakatanggap ako ng reports na may ibinigay umano na cash para ikampanya si Vilma at Lucky na galing raw kay Congressman Garjola. Tila si Congressman Garjola ang gumagastos para sa kampanya ni V. Lucky. Batay sa aking mga nakita sa aking distrito at sa mga pagpupulong at materyales kung saan ang nakalagay ay Vilma Santos Recto, Lucky Manzano at CWS Party List. Ang ibang mga politiko sa Batangas ay pwede ding tumestigo na si Garjola ang gumagastos para sa mga Recto. Kahit pagkatapos ng eleksyon, ibinahagi ko din sa Facebook ang picture ng meeting ni Vilma at Secretary Ralph sa mga mayors ng Batangas sa Tagaytay Highlands noong August 15 na ayon sa mga dumalo ay hosted by Congressman Garjola. Kung mali ang aking impormasyon, narito naman ang ibang mga kinatawan ng Batangas at pwede nilang sagutin ngayong araw na ito ang aking mga pahayag o pwedeng magpatawag ang Kongreso ng pagdinig. At kung totoo na 1 billion pesos o mahigit pa ang ginastos ni Congressman Garjola para sa mga Recto sa nakaraang kampanya, ang susunod na tanong ay, bakit si Garjola gumastos ng mahigit 1 billion piso para sa mga Recto? Ito ba ay pagkakaibigan lang o may ginagawa pa si Ralph Recto as Cabinet Secretary of the Republic of the Philippines para makapaggastos ng ganito si Garjola? Sa aming dinner noong April 16, inalok ako ni Congressman Garjola na mag-partner sa kanya at kay Secretary Recto sa pagnenegosyo sa DPWH sa aking distrito. Durog si Recto dito. Tuloy lang natin ang konti, tuloy lang tayo. Medyo mahaba kasi ang video. Kunti lang oras natin eh. Sa sistema raw na ginagawa nila noon pa sa Lipa at sa ibang mga bayan. Tukuyin ang mga lugar para sa mga road opening ng DPWH. Sabihan ko daw sila pag meron akong mga nakita para makasama sila sa pilihan ng lupa. Kayang tumulong daw sa pagpondo ng mga proyekto ng DPWH si Secretary Recto dahil siya ay nasa kabinete at si Cong Garjola din ay malakas daw sa DPWH at maaaring siya na ang bahala sa kontraktor. Sa ibang pagkakataon, ipinagmamalaki din sa akin mismo ni Secretary Recto na bago niya pinopondohan sa DPWH ang mga bypass roads sa Lipa, kinokondisyon pa niya sa mga may-ari ng lupang dadaanan na magbigay sa kanya ng parte ng lupa sa mababang presyo. At iba't ibang mga tao ay nagkwento din sa akin na gawain ni Recto ito. Nako. Kung lehitimo man ito, mabuti at maging transparent si Secretary Recto sa kanyang yaman. At kung ang ginagastos ni Cong Garjola para sa kampanya nila ay may kaugnayan sa pagiging contractor ni Garjola sa Batangas. At Stop muna tayo doon, puta, grabe ang init. Nagiging land grabber din pala si Recto kung ganun eh. Mantakin mo ha, bibili ka ng lupa tapos binabarat mo dyan sa Batangas. Ang dami pa namang magandang lupa sa Batangas. So naubos na pala yan ni Recto, anak ng kamote. Sana all! Ituloy-tuloy lang natin mga kabisna kasi naghahabol tayo sa oras tuloy, Leandro. sa halip na tumigil ang mga ito matapos pumutok ang flood control investigations, mayroon bagong regional director, ang DPWH 4A na si Carolina Pastrana na dating Batangas 3rd District Engineer, ang distrito ni Congressman Garjola sa mataas na Kahoy, Batangas, na sinabi ay pinili ni Recto dahil siya ngayon ay Executive Secretary na may hawak ng appointments sa Malacanang. Siguro naman hindi ito alam ni Pangulong Marcos, kaya inilalahad ko din ito ngayon sa Kongreso para makita ng lahat ang koneksyon ni Recto at ni Garjola at ang epekto nito para sa buong bansa. Tatalakayin ko pa sa ibang pagkakataon ang mga anomalya sa DPWH sa Batangas. Nalulungkot ako para kay Secretary Recto at Governor Vilma Santos dahil matagal na silang nasa politika na may mga pangalang inaalagaan. At ngayon pa lalabas ang mga isyong ito. Pero mas nalulungkot ako para sa Batangas at sa ating bayan dahil sa mga ginagawa ng mga pinakamataas na opisyal gamit ang pera ng bayan. Lalo kung hindi man lang tutugunan ang mga aligasyong ito at kung hindi inaaprubahan ang pagbaba ng VAT at mga buwis sa langis o ibinibigay ang ayuda para sa lahat na nabanggit ko na sa mga nakaraang pagkakataon. Kung hindi totoo ang mga sinasabi ko ngayon, hindi dapat tahimik si Secretary Recto at Governor Vilma
tungkol sa umano'y korupsyon sa DPWH sa Batangas at ang mga aligasyon kay Kong Garjola na tinawagan ng ICI na binuo ng gobyernong ito bilang isa sa mga pinakamalaking kontraktor ng DPWH sa Kongreso. Mabuti kung ipaliwanag nila kung totoo bang malaki ang ginastos ni Garjola para sa kanilang kampanya at ano ang kapalit at kung si Garjola ay kaibigan lang ba o funder din. At kung hindi sasagutin ni Secretary Recto ang mga aligasyong ito, hinahamon ko si Yusek Claire Castro sa susunod niyang press briefing na sagutin kung tama ba na may ganitong aligasyon kay Executive Secretary Recto, bakit hindi pa sinasalang si Secretary Recto sa Commission on Appointments at kung ayaw din ba nilang buksan ang mga detalye ng 2 kasong plunder ni ES Recto sa Ombudsman. Mabuti ding magpaliwanag si Yusek Castro kung bakit ba talaga natanggal sa pwesto si Executive Secretary Lucas Bersamin nang walang paliwanag at ipinalit isang respetadong dating Chief Justice ng Supreme Court sa isang taong ngayong may 2 kasong plunder sa Ombudsman. Panghuli, hindi lingid sa atin na binomba ang kotse ni dating Batangas Governor Armand Sanchez. Mapanganib ang politika sa Batangas kapag malaking tao ang inyong binabangga. Kaya kung ito man ang aking huling pagkakataon, nais kong dagdagan, hindi lang DPWH ang posibleng pagkukunan ng pondo ni Recto at Garjola. Dahil ayon sa mga politiko sa iba't ibang mga bayan ng Batangas, ang nasa likod ng STL operator ng Batangas, Refresh Gaming, ay si Recto at Garjola, na ang isang humaharap para sa kanila ay si San Juan Vice Mayor Anthony Marasigan, kahit na iba ang mga tao sa GIS ng kumpanya. Habang nasa kabinete ng Republika ng Pilipinas si Secretary Recto, mayroon bukis o second table ang Refresh sa kanyang sariling lalawigan. Kaya nananawagan din ako sa Kongreso na imbestigahan ang operations ng Refresh Gaming Corporation sa Batangas. Ang mga politiko sa Batangas ay maaaring tumestigo na dahil si Governor Vilma Santos ay nasa Kapitolyo, si Executive Secretary Ralph Recto sa Malacanang, at suportado sila ni Congressman Garjola, kompleto ang makinarya para gawing negosyo ang Batangas. Grabe, kawawa mga Pilipino, no? Anak ng kamote itong si Bangag, lahat ng mga kalyado, mga kawatan. Tuloy natin konti kasi ito may pinagtanggol ng anak ni Recto. Anong anak ni Recto? Anak ng kamote, congressman din pala yung anak ni Recto. No? Putang na daming kawatan dyan. Tuloy, Alejandro. Kaya baka hindi lang 1 bilyon ang nagastos na ni Garjola para sa mga Recto. Maraming salamat po. Katapos niyan, yung Majority anak ni Leader. Recto. Huwag salita, sasagot kay Alejandro. Mr. Speaker. I can now take questions. Thank you. Mr. Speaker. Yung anak. Majority Leader. Mr. Speaker, we'd like to recognize the representative of, Congressman Ryan Recto. The Honorable Ryan Recto is now recognized. Ito maganda. Yung anak ni Batman, na si Rubin. Puro mga kawatan itong mga to, no? Ayan, binira rin si Leandro, pero di nagpatinag si Leandro. Please proceed. Good afternoon, everyone. No questions to be asked on my end. Mr. Speaker, I would just like to make a manifestation to set the record straight regarding the issues raised by my fellow representative from Batangas on the alleged issues that were narrated. First, while this representation recognizes the importance of legislative oversight, I believe that it is equally important that information shared in this plenary is accurately based on facts, not assumptions, not insinuations, and certainly not on incomplete information. Hindi po dapat ginagamit ang plenaryong ito upang lahat ng mga haka-haka o paratang na walang sapat na basehan. On the alleged ties between Congressman Edwin Gadiola and Executive Secretary Ralph Recto, their association is purely professional, as Congressman Gadiola is also a member of the House of Representatives and a fellow Batanggenyo. There are no personal interests involved, but only a shared commitment to fulfill their duties to their constituents. Walang katotohanan ang mga alegasyon ni Congressman Daviste na mayroon silang may mga maanumalyang transaksyon. Fake news po yan, Mr. Speaker. This representation is not privy to the motives of my colleague from the 1st District of Batangas, but let it be known, hindi po tayo basta-basta nagpapadala sa mga inimbentong issue dahil alam po natin kung ano ang katotohanan dito. In fact, I will not stand idly by and let these so-called facts be presented as truth. Let it be a reminder that Executive Secretary Ralph Recto has served as congressman and senator for decades, representing not only Batangas, but also the broader interests of the Filipino. And same goes for Governor Vilma Santos Recto. Mr. Speaker, and to all my colleagues here and to the general public, let us just focus on the facts and let us uphold the process. And most of all, let us keep our focus on our constituents and serve them with integrity. And on the subject of VAT, pagdebatehan po natin yan dito sa Kongreso. It is not the job of the executive, but our job as legislators, and we're always open for that. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, may I respond? Ito na, ito. Majority Leader. Mr. Speaker, may I respond? Mr. Speaker, I'd like to recognize the Congressman from 1st District of Batangas, Congressman Leandro Please Levispe. respond. Unang-una po, ako po ay nagpapasalamat kay Congressman Recto na gusto niyang talakayin ito ng mas mahaba siguro sa Kongreso. Kaya sana magkasundo-sundo lang tayo na magkaroon ng pagdinig sa Kongreso. Ipatawag natin ang iba nating mga kapwa-Batanggenyo at sila ang pwedeng tumestigo tungkol sa mga kaugnayan ni na Secretary Recto at Congressman Garjola para hindi he said, she said at maglabas na ng mga resibo. Pangalawa, dagdagan ko din na hindi ko binanggit sa aking privilege speech kanina ang eleksyon sa Lipa, alang-alang sa aking kasamahan. Pero para may konteksto tayo sa talakayan nito, sinabi sa akin ng ibang mga politiko sa Lipa na ang di umano'y ginastos ni Congressman Garjola at ng mga Recto sa Lipa sa 2025 elections ay umabot pa ng 1 billion pesos kasama na ang napakataas na presyo para sa bilihan ng mga boto. Hindi ko po alam ang totoong nangyari. Pinaparating ko lang ang sinabi sa akin at medyo mataas ang figure na natanggap ko. Baka naman 300, 400, 500 million pesos lang ang ginastos sa eleksyon ng Lipa. Pero gusto ko lang tanungin
kung ano man ang ginastos ni Congressman Garjola para sa mga kandidato ng VLACI sa lungsod ng Lipa sa 2025 elections, kung 500 million man yan, o 200 million, o 100 million, ano ang kapalit ng ginastos ni Congressman Garjola para sa mga kandidato ng VLACI sa lungsod ng Lipa? Don't take it from me, magpatawag tayo ng pagdinig at lahat ng mga Batanggenyo ay pwedeng sumagot sa mga testigong ito. Hindi ni Leandro Leviste. Durog, no? O, ito pa, meron pang kabardugalan si Leandro Leviste. Nakahanap ng kakampi yung mga rekto. Ay, siyempre, ang kakampi, mga kawatan din. O, ito, napalaban pa dito. Ayon sa aking isinalaysay, ay nakatanggap ng pera galing kay Congressman Garjola at ito po ay para ikampanya ang Vilma at Lucky pero galing kay Congressman Garjola. At pangatlo, magpatawag na lang tayo ng pagdinig sa Kongreso para ang mga ibang mga politiko sa Batangas at hindi ako ang pwedeng kumistigo tungkol dito. Mr. Correct. Speaker, tayo po ay nahalal bago 2025. Taon po ngayon ay 2026. Kung talaga pong may mga ganung nangyari na mga anomalya o questions of irregularities during the campaign, were the proper cases filed in COMELEC? Were ethics complaint filed in Congress? Why are we now standing here insinuating all sorts of illegal acts that happened in 2025 when so much Ang ubob mo naman, Suarez, kasi konektado yan sa flood control. Kaya sabi ni Leandro Leviste, at Leandro, ayan, hinamon ko si Ralph Recto na humarap sa Kongreso para magkaalaman sino sa amin ang nagsasabi ng totoo. Kahit bukas o alinman sa mga sumusunod na araw ng sesyon, nagsisimula pa lang ako. Pero nag-aalala lang ako, kumusta ang trabaho mo bilang Executive Secretary? Grabe ang tapang ni Leandro Leviste. Ang mga rekto, durog. Nakahanap pa ng kakampi mga rekto, pero hindi mubra, nilabanan pa rin ni Leandro Leviste. Nakuha niya talaga ang istilon to kay former President Rodrigo Roa Duterte.